Alleluia, 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 Alleluia. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya ibinigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "hindi ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Pumangon si Jesus at inutos sa hangin, "Tigil." At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at pangingilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating mabuting balita ngayong araw na ito, ay mahalin tulad natin sa panalangin at daing ng isang taong dumadaan sa matindi at malubhang pagsubok. Nariyan yung pagdating ng alon, hinahampas yung bangka, napupuno yung bangka ng tubig, at tapos makikita ang Panginoon na tulog pa rin. Kaya nga ang tanong, natutulog ka pa rin ba? Hindi mo pa rin ba nakikita ang mga nangyayari? Hindi mo pa ba nakikita malapit na akong lumubog? Hindi mo ba nakikita na lubos na kaming nahihirapan, natatakot at nababahala? At pagkatapos sa paggising ng Panginoon, pinatigil ang hangin, pinatahimik ang dagat, at tinanong, "Wala ka pa bang pananalig? Hanggang doon pa rin ba ang iyong pananalig?" Yan ang madalas na nagiging daloy ng panalangin ng isang taong may matinding pinagdadaanan. Nasusubok ang pananampalataya, nasusubok ang pagkapit sa Diyos, kaya nga lubos na lumalabas at tumilitaw ang napakaraming tanong. Wala ka bang pakialam sa amin? Nagbubulag-bulagan ka ba? Akala ko maawain ka. Akala ko mapagmahal ka. Akala ko naririnig mo kami. Kaya minsan, kapag dumaan na dun sa pagsubok na iyon, ang kinakalabasan,
Either kakapit pa rin at magtitiwala o kusang tatalikod na sa kanyang pananampalataya. Mga minamahal na kapatid, ito yung paalala sa atin ng ating mabuting balita na yung mga alon na nararanasan natin, yung mga humahampas sa bangka, siyang nagpapakita at nagpapalinaw ng lalim ng ating pananampalataya. Hindi porke napaka-madasalin, hindi porke lahat, taong simbahan, ay exempted na sa mga agos. At hindi rin ibig sabihin na taong simbahan ay hindi na rin masusubukan at maaaring ma-question ang pananampalataya. Dala ng damdamin, dala ng pinagdadaanan. Pero ang tanong sa atin lagi ng Panginoon, wala ka pa rin ba ang pananalig? Sa iisang punto na pinagdaanan ka ng may matindi at malubha, baka nalilimutan mo rin yung mas maraming mga pagkakataon na pinatunayan paulit-ulit-ulit ng Panginoon na kailanman ay hindi niya tayo iniwan. Yung mga pagkakataon na meron tayong pinagdadaanan, lumalapit tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno, napapadasal na lang tayo, Panginoon, di ko man po maunawaan kung anong nangyayari. Panginoon, matindi man ang aking mga pinagdadaanan. Panginoon, feeling ko, susuko na ako. Pero dahil nakabalik ako dito, nakikita ko dala-dala ninyo ang inyong krus. Bigyan niyo po ako ng lakas para patuloy na kumapit at lumaban. Yun lang naman din po ang hinihiling natin. Minsan, hindi na nga kasagutan sa panalangin, sa mga hinihiling. Ang pinagdadasal na lang natin, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas. Lord, kung ano man ang plano po ninyo para sa akin, gawin niyo pong malinaw sana. Panginoon, kung may handa pong tumulong sa akin, sana po dumating po siya. Paano natin nakikita ang ating pananalig, pagtitiwala sa Diyos kapag malapit ng lumubog ang ating bangka? Ang laging paalala sa atin ng Panginoon, yung pagpapakalma niya ng mga alon at ng hangin ay hindi lamang para doon sa mga nararanasan, pero para sa atin din. Sa bawat pagkakataon na tayo ay taimtim na nanalangin, sa bawat luha, sa bawat inis, sa bawat pagtatanong, sa bawat pagluhod, sa bawat pagdedebosyon, sa bawat pagbibigay puri, sa bawat na paghiling sa Panginoon, nawa unti-unti tumahan ang ating puso sa Kanya at mahanap muli ng ating puso na kahit gaano kalakas ng alon, kahit malapit na lumubog yung bangka, makukuha pa rin po natin magtiwala ng lubos sapagkat kahit ano man mangyari, yung problema na ating nararanasan, mas dakila at mas malaki pa rin ang pagmamahal at kabutihan ng Panginoon. Amen.